yung tatay ko! Wala na yung tatay ko! Bayad kayong lahat! Sa libing ni Mang Estong ay andoon ang mga malalapit na kaibigan nila Grace, maging ang mga ibang member ng GSX na kumalas sa grupo, habang nakatanaw naman si Moises sa di kalayuan na gustong-gusto niyang lumapit pero hindi pwede dahil delikado pa ang buhay nila. Sa huling pagkakataon ay inilarawan ni Grace ang tatay niya na dating masungit at lasenggo, kaya lagi silang nagtatalo, lalong-lalo na si Moises. Kaya araw-araw niyang dinadasal na sana ayusin siya ni Bossing, na natupad naman ang hiling niya at naging buo sila. Pero hindi nagtagal at nasira ang lahat nang dumating ang mga sagrado sa buhay nila, kaya lumaban sila at pinilit nilang maging buo. Pero yun ang naging dahilan na namatay si Mang Estong, kaya hindi na buo ang pamilya nila. Pero ang kalooban niya para lumaban ay buong buo, para kay Moises, para sa ate Christine niya, sa tatay niya, at para sa lahat ng biktima ng mga sagrado, dahil naniniwala siyang maniningil ang batas at maniningil ang langit. Pagkatapos naman ng libing ay kunento ni Calvin kila Maxine at Maki na pinaglaban ni Moises ang gusto niya na makapag-aral sa Crestwood, na kahit tutol noon si Mang Estong, na nagpursigi ito para mapatunayan niyang kaya niyang mag-aral doon at kaya niyang abutin kung anuman ang pangarap niya. Agad namang nagtago si Moises nang nagsisiuwian na ang mga nakilibing, pero habang naglalakad ito ay napansin niyang parang may sumusunod sa kanya, at laking gulat niya nang biglang sumulpot si Rafael at sinakay siya sa sasakyan. Habang nasa daan sila ay sinaad ni Rafael na alam niyang pupunta ang binata sa libing ni Mang Estong, kaya doon niya inabangan dahil kailangan niya itong protektahan at ilayo kila Jaime. Nanindigan si Moises na hindi niya ito kailangan, sabay hiniling niyang ibaba siya, pero tumanggi si Rafael na pinaliwanag niyang kailangan nilang mag-usap, pero inagaw ni Moises yung monobela, kaya pinagilid ni Rafael yung sasakyan niya. Agad bumaba si Moises kahit nakiusap si Rafael na wag siyang umalis, kaya tinawag niya ito na anak, na huminto ang binata at umiiyak ito, at nang lapitan ni Rafael ay sinumbat niyang wag siyang tatawaging anak dahil sa mga ginawa niya sa pamilya niya at sa kanya, na dahil din kay Rafael ay namatay si Aling Nadia at wala na din ang tatay niya. Sabay tinulak niya at paulit-ulit niyang sinabi na wala na yung totoong tatay niya, kaya humingi ng sorry si Rafael. Sinumbat ni Moises na ang dami nang nangyari sa kanya at ang tagal din niyang inantay kung sino ang mga magulang niya, na wala na din ang nanay niya, na mas masahol pa si Rafael kesa kay Jaime dahil harap-harapan ang kahayupan ni Jaime, pero si Rafael ay nagpapanggap pang santo dahil siya ang pumatay sa nanay niya, pero pilit na kinukumbinsi ni Rafael na hindi yun totoo, kaya diretsahang tinanong ni Moises kung sino ang totoong pumatay sa nanay niya kung hindi siya, pero hindi maamin ni Rafael, kaya mas nagalit si Moises. Pinaliwanag ni Rafael na alam niyang maghihiganti siya, kaya ayaw niyang sabihin kung sino, pero sisiguraduhin niyang mananagot kung sino man ang pumatay kay Christine, pero ayaw niyang makapatay si Moises, at nangako siyang gagawin niya ang lahat para mabigyan ng hustisya ang mga mahal niya sa buhay na pinatay ng mga sagrado. Pinamukha naman ni Moises na hindi niya ama si Rafael at si Mang Estong lang ang kikilalanin niyang totoo niyang tatay, na nagawa pa niyang suntukin si Rafael at pinamukha niyang hindi niya mapapatawad ang sarili niyang ama, at nanindigan siyang mananagot silang lahat sa mga krimeng ginawa nila sa kanyang pamilya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang nalalapit na pagwawakas ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa huling 7 episode. Marami pong salamat.